Hello guys, meron naman akong bagong video. Bali ito yung i-consider ko as a part 2 nung pagkakabit ng bagong motor sa electric fan. Ito may bago na naman akong kakabit. Ito yung ano niya, ayan. Itong electric fan na to sa eskwelahan ng apo ko. And then tinawag nga sa akin nung mama niya kasi nasira nga yung ano niya, ay umandar. So ito rotary fan to sa yung kinakabit sa kisame. Yung motor niya sira. So bumili ako nagpalit ako ng bago. Pero yung original na motor niya is 3 wires lang. Kasi ang control nito yung naka-capacitor ng ano niya, wala siya yung speed na yung speed kasi niya hindi yung tatlong speed na ano. Bali nagdedepende lang yung original niya na motor sa speed doon sa may capacitor, doon sa switch niya. Then nung bumili ako ng bago, wala ka na makikita ng gano'n. Ganito na yung ngayon, ito na yung tatawag na 5 wires siya, 6 wires to, no? So nandito yung speed niya, yung 1, 2 and 3. So ito gagamitan na lang to ng technique para maikabit doon sa 3 wires lang na original pan ikakabit. So ang technique dito, ang gagamitin lang dito, bali yung green wire saka yung red wire, yung pinaka number 3 niya. Then yung capacitor. Bali mababypass na tong white saka yung black. Ganon ang ginagawa ko, hindi na gagamitin to. So bali mangyayari dito 4 wires na lang gagamitin ko. And then isa pa yung kaya ko rin ibibideo ulit dahil yung unang video ko kasi meron ng comment doon na na isang viewers na sabi niya bakit daw nagba-vlog ako, hindi ko pinapakita yung reading. Pero although habang tinitest ko siya, sinasabi ko naman yung reading niya, yung resistance ng bawat speed. So habang nagte-test kasi ako noon, hindi ko nakatingin kasi ako doon sa tester, hindi ko nakita yung camera, hindi pala nasama yung ng display ng tester. Kaya uulitin ko ngayon para although sinasabi ko naman habang nagtetest ako, sinasabi ko yung reading nung And then yung isa pa ito pa yung meron pa nag-comment, no? Nasabi wala ba daw akong cutter. Matagal na ako technician, siguro mga almost 26 years na, no? Kaya siguro naman cutter makakabili ako. Kaya hindi ko ginagamit kasi ito yung mga tools ko, ayan. Kasi kaya hindi ako gumagamit ng cutter dito. Kasi itong wire ng motor napakanipis. So pag hindi mo na control, napuputol yung buong wire niya kasama yung insulator, pati yung tanso niya sa loob. So kaya ang ginagamit ko dito para hindi madaling ginagamit ko nail cutter. Yan nasira kasi yung malaki ko kaya ito maliit. Yan ang ginagamit ko pag wire ng ang hirap kasi nito ang hirap tansyahin, lalo kung pasamado na yung kamay mo. Yan, okay. And then additional, tuturo ko sa inyo yung technique, yung pagkabit nito ng rotor sa stator. So ngayon ang gagawin ko ngayon, kasi bago to, no, yung sabi ko nung sa unang video ko, bago mo lagyan ng thermal fuse, i-test mo muna ito kung good, no? Aside sa pag-test ng impedance, anong resistance niya, i-test mo rin na actual, ikabit mo rin dun sa rotor kung umaandar. Kasi baka mamaya puputulin mo itong wire, lalagyan mo ng thermal fuse, tapos hindi naman pala umaandar. So merong ganon. Pag tinest mo doon sa bilihan, may mga impedance, di ba? May mga impedance, may resistance, so walang open, no? Pero pag kinabit mo na, nag-overheat. Yan, merong ganon. Yan, isa pa yun sa tuturo ko sa inyo kung bakit nag-overheat. Kahit good, meron naman siyang thermal fuse, good on thermal fuse. And then yung iba sinasabi nagpalit na ako ng capacitor pero nag-overheat pa rin. Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon.
So, additional yon mga tips na pagkabit nito. Okay. Okay guys, pag nagpapalit ako ng bagong motor, nagpapalit din ako ng bagong capacitor. Then ito yung thermal fuse. Then yung bushing. Nagpalit rin ako ng bushing nito. Then yung, ito bago na rin yung shafting. Ayan. Shafting ng rotor. Ito yung luma. Ayan. Ayan. Now, ang ipapakita ko muna ngayon, ito na nga yung kinumen ng isang viewers, no, yung resistance nito. Pagka mga mapapansin nyo, iba-iba kasi ang resistance nito. Yung naunang video ko, hindi ko alam kung nakalimutan ko yung resistance, no? Kasi depende rin sa wattage ng motor. Pag mas mataas ang wattage, pag mabilis, lalo na yung mga tawag doon, yung industrial, ang resistance nun mas mababa. So, kung makapal yung winding niya, mas mababa ang resistance. Yun yung mabibilis. Lalo na yung mga high speed ng motor o kaya yung mga power drill, mabababa ang resistance yan. Kaya mabibilis. So ito, hindi ko maano kung papares na doon sa unang chinek ko. Pero kasi bawat brand kasi iba-iba yan. Depende sa wattage. As ang masasabi ko sa inyo, habang bumibilis yung motor, mas mababa yung resistance. Pag mas mataas pa yung resistance, yun yung mababagal. So ito, papakita ko sa inyo kung ano ba yung sinasabi ko. Umpisa natin yung speed 1, yung number 1, no? So ito yung color coding niya muna, no? Yung green, ito yung line. Then yung white, ito yung number 1. Ito yung color coding niya, no? Yung black, number 2. Then yung 3, number 3. Ay, yung red, yun yung number 3, speed number 3. Then ito, yung dalawang orange na ito, yung isa naka-short sa line natin yung green. Then yung isa namang orange, yun yung capacitor. So, ganitong ano niya, no, ang resistance niya, no. Yung 1, mabagal siya kaya mas mataas ang resistance. Then sumunod yung 2. So mas mababa ng konti ang resistance to kaysa sa number 1. Then pagdating sa number 3, siya yung mabilis. Siya ang pinakamababang resistance dun sa dalawang speed, yung number 2 saka number 3. And then yung sa capacitor, siya yung pinakamataas na resistance. So papakita natin, no. Ito yung line 1, ito yung line. So pakita natin yung speed number 1, no. Ito, pakita natin kung ilan ang resistance. So mas maganda kung gusto mo para hindi accurate yung reading, huwag mo hawakan yung isang linya. Ayan, isa lang yung hawakan mo, yung isa huwag mo hawakan, ganyan mo na lang. Ayan, pakita ko sa inyo, dikit mo dyan. Ayan. Ang reading is 458 ohms. So kaya sinasabi ko huwag niyo hawakan kasi tao, may resistance din tayo eh. So pag hinawakan mo yan, yung 458 bababa pa yun. So hindi na accurate, no? Kaya papakita ko sa inyo, 458 yan, no? Mas mataas yung resistance. So pag mas mataas ang resistance, inuulit ko, mas mabagal. Tingnan natin number 2. Ilan ang resistance? 409. Diba mas mababa ang resistance sa number 2 sa number 1 dito sa white ay number 1. So mas mabilis siya lang sa number 1. Tingnan natin yung resistance sa number 3 kung ano magiging reading. Ilan? 361 ohms. So mas mababa siya sa number 2 and number 3. So yun yung sinasabi ko, pag mababa ang resistance, mas mabilis. Kaya laging ganon, yun ang tatandaan nyo. Ang number 3 ang pinakamababang resistance sa dalawa. Yan. So once at tumaas ang resistance ito, number 3, babagal na yan. Alam ba, tumaas ang resistance nito, number 3, pumarehas dito sa dalawa, babagal na yan yung number 3 mo kasi tumaas yung resistance.
Ito pa yung ano, yung sa capacitor pala, pakita ko, no, ito. Tingnan natin kung ito yung line. So, ito yung line. Kasi infinite eh. Infinite ang reading natin. Ito yung line. Sabihin, itong isang orange na to, saka itong green na to, magkasama yan. Now, yung sa capacitor, di lumalabas ito. Ayan, tingnan niya, yung number 1 natin is, ang reading is 458. So, gaya ng sabi ko kanina, mas mataas ang capacitance ang resistance sa line ng capacitor. Pinakamataas yan. 676. Diba? So, yan. Diyan, kung halimbawa walang core coding, lalo na yung mga o kaya yung mga bagong yung mga motor na stock, hindi yung mga nabibili sa kasi ito pag bumili ka sa araw nito, color coded na to, alam mo na kagad kung nasaan yung 1, 2, 3 capacitor. Paano ko baka i-counter ka ng motor na pare-pares yung kulay? Paano mo ngayon malalaman kung nasaan yung 1, 2, 3 and capacitor? So, sa pamamagitan ng pag-test mo, doon mo malalaman kung nasaan yung 1, 2, or 3 or yung capacitor. Doon sa pag-test na, yung resistance doon. Basta tatandaan nyo, pag nakakita kayo ng respect to line, kasi madali naman sundan ng line Sundan mo lang yan, dahil nakakabit na yan doon sa may power cord So, malalaman mo siya online. So, aside mo na ito, i-test mo ng gano'n, isa-isa mo nga siya i-test. Pag nakita mo ang hanapin mo kagad, yung pinakamataas na resistance. Kung ano yung pinakamataas na resistance, yun yung capacitor. So, pag nakita mo yon, ihiwalay mo na kagad yon. Pag hiniwalay mo na yon, so, ang matitira ngayon doon, yung speed na ngayon. So, madali mo na i-identify kung nasaan kung alin yung mga, madali mo siya i-label kung nasaan yung speed, nasaan yung capacitor. Sa pamamagitan ng pag-test ng Kaya, importante talagang tester. Okay? Meron pang isang tip, kaya yung iba, pag bumagal yung motor, lalo pag mga stock na motor, pag bumagal yung electric fan, pinapalitan na ng capacitor. So ito, papakita ko sa inyo, pag pinalitan ng capacitor, mabagal pa rin yung andar. Kadalasan yan, tinutulungan pang ikutin yung LC para umandar. So, talagang kadalasan ganon, lalo na pag tinis mo yung capacitor, mababa ang capacitance. Ibig sabihin, mahina na nga yung capacitor. Ganon. Ngayon, nung pinalitan ng capacitor, mabagal pa rin. So, hindi lang capacitor ang sira. Ang sira pagka ganon, yung motor na, yung stator. Paano mo malalaman sira ang stator? Sa pamamagitan din ng pag-test. Halimbawa, ito, makikita ko sa inyo, ang capacitor line nito is 667 ohms, Yan yung buo. So, ang difference niya doon sa 1, mga 200 ohms. Ngayon, bakit yung may pangyayari na bumabagal siya? Kahit pinalitan mo ng capacitor. Kung gano'n na mayari, pinalitan mo na ng bagong capacitor, gano'n pa rin. Ang sira na nun is yung motor. Wala naman iba yan kundi dalawa lang yan Aside mo na yung buo yung shafting niya. Diba? Matigas ikutin dahil napuno na nanigas na yung grasa ng shafting, napuno na ng likabok. So, ilinisin mo muna yon. Kasama na yon. Unahin mo yon. Pag umigi na, maluwag na siya, prim-prim na siya umikot, walang alog, walang alog. Then, pinalitan mo ng capacitor, mabagal pa rin. So, yun laging approach Yung pag matigas ang rotor, linisan, ganun lang basta hindi siya maluwag kasi pag maluwag, hindi rin iikot, uugong yun. Kasi hindi pantay ang ikot, So, kung okay na yung good na yung rotor, yung bushing, and then pinalitan mo rin ng capacitor, ganun pa rin. So, ang magiging sira nun ito is dito. Bakit? Anong dahilan? Bakit sira ang motor? Kasi, ito yung good makita ko sa inyo, 667. So, yung number 1 nito is 458, So, ang difference niya, more than 200 ohms
ohms lang. So kaya yung stator nasisira, kahit palitan mo ng capacitor, mabagal pa rin siya. Dahil yung resistance ng capacitance tumaas, ay nung capacitor line, yung winding nung sa capacitor, yung sa starting niya, tumaas yung resistance. Halimbawa yan, 667 ohms. Pag yan ay naging 800 hanggang 1k ohms, ang impedance, ang resistance niya, ibig sabihin, tumaas yung impedance nung sa may winding nung sa may capacitor, yung sa may starting coil niya. So, pag ganun na nangyari, babagal na yung motor kahit napalitan mo ng bagong capacitor. Kaya, minsan sinasabi ko sa may mga customer na may alam din, hindi, capacitor lang yan, capacitor lang yan. So, kahit palitan mo ng capacitor, ganun pa rin. Sasabihin mo na i-explain mo sa kanila na motor na sira niya kasi mahina na yung motor, tumaas yung impedance. Yun na isa sa mga tip ko na na kahit magpalit ka ng capacitor, mabagal pa rin dahil yung resistance ng tumaas na. So yun is, and also kapag nag-open yung winding ng sa capacitor, hindi pa rin naandar yan kahit magpalit ka ng bagong capacitor. Ang maging mangyayari lang, uugong lang yung motor. And then, ito pa yung isang tip na sa pagbili pala ng motor sa Rahon, makikita nyo sinusukat na meron na silang sinasalpak na dito na rotor. Kasi sinusukat na yung butas. Kasi minsan hindi nga magtutugma yung butas niyan. And then sinusukat na yung size nito, nung core niya, sinusukat niya yung lapad. So para tama yung may bibigay, no? Kaya isa sa importante yan pagbili, kailangan titingnan mo kung sinusukat nila. Ngayon kung hindi marunong yung nagsusukat, ikaw na magsukat. And then bakit kailangan tama ito? Itong lapad na ito yung isa sa mga tip na ituturo ko sa inyo. Ito yung rotor niya, pakikita ko sa inyo. Kita niya itong puti na to. Yan. Akala nyo ano lang yan, may purpose yan. Yan ay kasing lapad nitong metal core ng motor. Tingnan nyo, kasing lapad yan. Hindi pwedeng ano yan na hindi magka-size, magkalapad. Kasi bakit? Mag-o-overheat yung motor. Doon mag-uumpisa masunog yan kahit bago to. Mag-o-overheat yan. Kaya nga mapapansin nyo nga, pag bumili kayo, sinusukat nila talaga. Kasi kailangan hindi mali ibibigay. Yan. Makapansin nyo talaga yan. Ayan. Pantay na pantay yan. Pares ang yung lapad dito sa kalapad yan. Ito nasa gitna. Ito. Yan. Pares na pares yan. Pag hindi nagpares yan, sabihin natin na halimbawa, mas malapad to dyan. Dito sa mag-o-overheat yung motor. Or mas maliit to dito sa mag-o-overheat yan. Kasi hindi na sila match. Yan, iyan yung isa sa mga tip. Then ito pa yung pagkabit. So ito, ikakabit ko na rin, papakita ko sa inyo para ma-test ko rin siya. So pag kinabit mo ito, yung paglagay ng washer, yan ang washer. Yan, maglalagay ko ng washer. Ito spacer lang to, itong dalawa na to. Wala pang washer yan. Kailangan, pag nagkabit ka nito, meron siyang play. Yung ibig sinasabi kong play, may laro to. Ito may laro. Huwag yung pag kinabit mo lahat yung iba sinusobra ng washer, hindi mo na maigalaw to. Pag di mo na maigalaw yan, mag-overheat yung motor. Overheat yan. So papakita, ito hindi ko na, mas maganda pa nga walang washer mas maganda, may laro pa siya, sa totoo lang. Kasi at least yun, may laro talaga yun. Ito papakita ko sa inyo. Ito may play to. Kailangan importante may play, may laro. Gumagalaw siya. Kasi bakit? Papakita ko muna sa inyo. Bakit kailangan may laro? Salpak ko muna kasi ititest ko rin naman ito bago walagyan ng thermal fuse. Ayan, nakasalpak na, no? Yan, kita nyo? So papakita ko sa inyo. Ayan, ayun ayun. Tingnan niyo itong ano na to, ito yung pinaka ano niya. So, sa spacer niya, may pan din yan. Ang purpose din yan para mag-create siya ng hangin doon sa motor. Ito. Parang hélice rin yan
Yan, kita nyo matras. Ayan. Ah. So, may laro, no? Yan, para sa akin, okay. Mas maganda pa yung ganyang play. Ayan. Pero kung medyo sobra, lagyan nyo na lang ng tig-isa doon. Pero importante yan. Yan yung sinasabi sa inyo, importante yan. May play yan. Bakit? Ito yan, papakita. Kasi pag walang play yan, ginano mo yan, yan ba, inatak mo gano'n, binalik mo gano'n, hindi mo na may balik, mag-overheat din yung motor noon. In the long run, masusunog yung motor. Kahit bago pa yan. So ito, sinasabi ko para sa mga beginners o sa mga yung mga nagtatry na mag-prepare ng ganito. So bakit kailangan may play? Pakita ko sa inyo bakit. Gaya ng sabi ko kanina, pakita ko sa inyo, no? Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, itong puti na to at itong core ng metal core ng stator magkasinlapad yan. Yan. No? So, once na kinabit mo yan, na walang play yan, ito, ipapakita ko muna sa inyo, no? Pag umandar kasi ito, pag, diba, naikabit mo sa may housing, no? Naikabit mo sa housing na yan. So, maluwag, diba? Maluwag, may play siya, may, nakagano siya, nakagano. Once na sinuplayan na ito ng kuryente, magkakaroon ng magnetism to. Ito, lahat to patay-patay ang magnetism. Magkakaroon ng magnetism yan doon sa loob. Patay-patay yan, kaya iikot yan ng even, walang sayang. Iikot siya ng gano'n. At isa pa, itong rotor na to, kaya meron siyang ganyan. Yan yung nag-a-align. I-align niya yung takbo niya dito sa motor. So, pag once na, kinabit mo gano'n, nakagano'n. Kinabit mo, may play siyang gano'n, no? No? Sa umpisa, nakagano'n siya, nakaangat. Yan, yan. Hindi siya pagtay, diba? Ganyan. Once na nasupplyan to ng kuryente, magkakaroon magnetism. Ang tendency nitong core na to, hihilahin niya itong rotor, isisentro niya yan dyan. Yan, sisentro yan dyan. Subukan nyo, silipin nyo, plastatay nyo. Makikita nyo, gagalaw yan gano'n. Sisentro niya yan. Okay, kung nakaganyan, ahatakan niya yan pag isisentro niya yan sa may ikot dyan. No? Ganyan. Now, yung sinasabi ko, yung pagkabit ng washer or walang laro, halimbawa, kinabit mo yan, nakaganyan yan. Walang laro, sagad lahat. O kaya, nasobrahan ka ng washer dito or either dito at nakaganyan yan. Pag andar mo ito, pag nasupply ng kurento, hahatakin niya dapat ang pagganyan. Kung hindi niya mahatak yan, pipilitin niya ngayon yan, then iikot niya. Mag-o-overheat ngayon itong motor dahil pilit niya ito sinisentro. Yan, hindi niya may sentro. So, ang purpose ng tendency nun, magre-require ito ng mas maraming pirahe galing sa AC. Then, dun na mag-o-overheat ito. So, kaya dapat may laro siya, no? Tama lang yung lagay ng washer dito. Para pag andar nito, pag hila niya, makaka-play siyang gano'n, makaka-adjust siya. So, kung naman nakagano, gagano siya. Isisentro niya ito dito eh. Ito to. Itong rotor, isisentro niya sa bakal na yan. Subukan niya, silipin niya. Kaya, di ba pag andar gumaganong-ganon niya ang LEC? Dahil doon. So, kung sobrang ang washer dito or dito, hindi siya makakasentro, mag-o-overheat yung motor, doon masusunog ang motor. Yan, yun yung isa sa mga tip ko sa inyo. So, dapat talaga may play siya. Mamaya, papakita ko sa inyo na lalaro yan pag naikabit ko. So, ngayon, gagawin natin, i-testing ko muna tong motor. Kung good to ng dito. Yan, nilagyan ko na temporary, 2 tornilyo na. Basta siguro din nyo na prim-prim ikot niya. Ayan, prim-prim. Yan, yan, may laro. Kita niya, may laro. So, papakita ko sa inyo kung good tong motor na nabili ko. And then, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na gumagalaw siya pagka pinapanda. Kasi bakit siya gumagalaw? Isinisentro niya yung rotor dun sa stator. Okay, lagyan mo na natin ang fast out. Maganda.
sandali lang ito, testing ko na kumandar yung motor. At saka papakita ko rin sa inyo yung play niya, yung hatak ng stator sa rotor. Yan. Yan, nakakabit na. Sandali ito. Kinabit ko na yung number 3 na. So, natira yung dalawa. Ito. So, binutan natin yung tip to para mamaya mag-ground na po eh. Binutan natin ito. Kasi mamaya magtikit dyan, ma-epektuhan yung motor. Kung nasira pa yung motor, binili ulit tayo bago motor. Yan, tape na yan. Dalawa. So, titest na kayo natin ito. So, saksakayin natin ito. Napakita ko sa inyo kung tama ba yung sinasabi ko. Pagmasdan nyo yung sabi naman natin commander, no? Saksak natin. Lagyan natin ang tape para mag-tumigil. Lagyan natin ang tape yung soft day. Makita natin kung talagang umiikot. Yan. Yan, dapat gagawin yan. Yan, ha. So, ito nakalayo na mapasok sa akin. Yan, open yan, eh. Makakuryente ako, eh. So, saksak natin ngayon. Natin kung handal. Mandar, oh. Tingnan nyo yung pagmasdan nyo itong yung spacer niya. Ito. Kita nyo, yan. Pagmasdan nyo mabuti. Kung ano magiging movement niya. Kita nyo, ayan. Sasaksak ko siya. Tingnan nyo anong galaw niya. Ayan, oh. Papatayin ko, ha. Yan, bumabalik ko. Nakita niya nung pag sinaksak ko gumagano siya, pumunta siya dito. Ibig sabihin no, sinisentro niya yung white doon sa rotor dito sa stator, dito sa metal core ng stator. Ipinapantay niya yan dyan. Yun yung sinasabi ko. So kung halimbawa, so doon makikita mo kung saan ka magdadagdag ng washer. Pwede ka magdagdag dito ng isa kahit sa isa rin sa likod. Ting isa na lang, yung manipis lang. So yun yung sinasabi sa inyo, halimbawa, yan, ito yung likod na, yan, ay yung spacer sa likod. Kung nakapalan mo yan doon ng washer, hindi na siya makakaganyan. Hindi siya makapulong ganyan kasi tutukod na yun doon, makapal na siya, no? So, ang tendency nun, mag-overheat yung motor kasi hindi niya maisentro yung rotor dito sa metal core niya ng stator. Yun yung isa sa mga tip. Bakit? Pagkabit niya maluwag naman, pero umiinit. So, yun yung isa sa mga tip ko. Minsan yung sa pagkakabit ng paglalagay minsan yung spacer masyadong makapal. So, hindi na makamove ng gano'n. Alam ba, may tendency rin yan. Minsan, pag umandar pa gano'n naman siya. Pagka masyadong makapal yung dito, minsan gano'n mahatak siyang pag gano'n. Minsan naman ganyan. So, yun yung sasabi ko, napaka-importante ng play at saka yung pagkabit ng washer. Pag nagkamali kayo ng kabit ng washer, masusunog pa rin yung motor. Aandar nga, pero hindi tatagal. Mapapansin nyo, nangangamoy siya masyado kasi ibig sabihin nag-ooperate yung motor. Yun yung isa sa mga sinasabi ko na paano yung pagkabit nito. Ayan, sa akin yan, okay na yan. Okay na sa akin yan. Yung play na yan. Pero lalagyan ko na lang kasi actually kasi ito, nasa school kasi ito ng mga pupuno. So, pinulag ko siya. So, pag pinagpupulat ako, hindi ito na dinadala yung hélice saka yung screen guard niya. So, kaya hindi ko makikita talaga yung actual na kasi mag-iiba na nito pag may hélice. Mag-iiba na yung niya. So, kaya dapat dito, mag-allowance naman talaga para pagdating to. Hindi mo na siya kailangan kasi kakabit mo na lang. Kaya ganun. Tayo na. Pagmasdan niyo mabuti ako. Ang movement niya, hinihila ko siya, hilahin ko lahat niya, hahatakin niya yan. Kasi sinisentro niya. Ibig sabihin, yung rotor natin, nandito, nakakatapunti dito, hindi siya punti dito nakaganon. So, pag under niya, hahatak niya, isisentro niya. Ayan o. Ito yung hinihila. Pag binitawan ka na wala yung magnetism, binabalik niya. Number 2 yan.
ano yung tumutunog? Yung dulo ng shock D sumasakay dito, so kailangan din natin ng washer para hindi siya tumunog. Sumasakay dito kaya kasi nakababa siya ganun eh. Kaya naman tayo pag pinedyo may tumutunog, sumasayad yung dulo ng shock D dito. So yun lang, yun yung sinasabi ko na ano, kailangan tama rin yung paglagay ng washer. Ayan. And then yung next po dito, yun lalagyan ko naman ng thermal fuse. Yun na yung pinakita ko ng unang video. So nag-additional na lang ako ng mga tips ngayon para sa sunod pag magkabit kayo, alam nyo na yung gagawin nyo. So kabit, lalagyan ko ng anti-test ko muna yung number 1 sa kuto para sigurado. Okay, kabit naman natin yung number 1 nya. May number 2 lang good. Although tinesa natin sa resistance, so basta sa resistance sa test yung makikita mo na rin siya, pero iba talaga yung actual. Ito yung number 1 white, din natin kung maandar. Yeah, maandar 1. Then palit natin yung 2. Okay, meron 2 nakalagay na yung black. Ayan, maandar. Then ulitin natin yung number 3 para sigurado. Hawak ko na yung 1 and 2 baka mamaya matingin sa binti ko. Kasi mahaba yung wire. Kung bago yung motor, mahaba yung wire kasi yung haba. Kaya magbabawas na kayo dyan. Although dito sa ano, kahit din sa kalabawasan kasi itong rotary pan, orbital pan, require din na mahaba para require na mahaba yung wire para maka oscillate siya na maayos. Yan. Number 3, din natin. Kaya mandar. Okay, good. Sumahit pa yung kamay ko sa spacer. So, good na yung mga speed. So, next move natin, lagyan na natin ang thermal fuse. Ito yung sinasabi ko. Ayan, ganyan siya na. Ayan. Diba nag-move siya na pagano'n. Ganun siya. Ayan. Ito yung sinasabi sa inyo. Ito yung rotor. So, ang pantay niya pag gano'n. Angat siya gano'n. Ayan. 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 Papantay niya. Ito. Dulo na to. Ipapantay niya sa pinaka-kanto-kanto ng ano. Ayan. Tiyan niya mabuti. Ayan. Ayan. Nakalubog siya, di ba? Nakalubog. Kaya, pag kumandara, angat siya ng gano'n para pumantay. No? Ayan. Tiyan niya. Ayan. Angat siya ng gano'n. Ayan. Ayan. Yung gumaganyan siya. Ayan. Gumaganyan. So, ayan o. Kita niya. Ipapantay niya yan o. Yan. Yan ang pantay niya. Tiyan niya. Yan may pantay natin. Yan ang pantay niya. Tiyan mo yung ano niya. Nakalubog na. Tiyan mo, ibabalik ko sa dati. Yan o. Yan. Yan ang pinakapantay niya. Yan. Diba? Kita niya pantay siya. Yan. Pag ilubog mo, yan o. Yan yung ito yung linya dito. Yan yung sinasabi sa inyo na kaya nakapalan mo yung washer dito. Yan, natagtagan mo yan. Pag nagkaroon nga ng kuryente ito, ihila niya. Eh kung makapala yan, hindi siya makakamot ng gano'n. So, ang mangyayari, mag-u-overheat to. So, sandali lang po ito masusunog kagad. Kaya iba nagtataka nga, bakit? Tama namin kabit. Maganda naman yung ikot. Bakit na? Umigay kagad. So, dahil doon sa paglalagay ng washer, yung iba akala nila pag maalog, madaling masira. Hindi, mas maganda pa yung maalog kaysa yung hindi na alog. Mas madali kasi itong ipang balat dito sa insulator kasi manipis na siya, madali mo. Kita ko kasi niya.
na explain sa inyo yung trabaho to kasi sa unang video ko ito yung unang ano ko dinemo ko kung paano trabaho nito kasi yung paano magkabit. Thermal fuse. So lalagay nila tayo ng washer sa nipis yan sa harap. Okay, nag-add tayo ng ayan, may washer ayan o, naiwan sa bushing. Ito, nag-add ako ng washer dito pa isa para mabawasan ng konti yung laro, pero malaki pa rin ang ano niya. Ayan, may washer na rin siya. Ayan. So makita ko sa inyo na may laro pa rin siya, at saka sinilip ko na yung ano niya, distance ng rotor do sa stator. Kailangan pa pantay na kailangan makakapantay pa rin siya pag ayan, pag ginanong-ganon mo siya. Ayan. So sinilip ko siya, pantay pa rin siya, so safe na safe. Yun yung sisilipin niya kung pumapantay pa siya dito sa yung pinaka rotor niya, pumapantay pa dito sa baka na to, itong sa lapad nito, para hindi mag overheat masyado yung motor. Ayan, sinisilip ko yan dyan. Makikita mo yan pag nilaro mo gano'n. So pwede na nga itong tornilyo. Okay, nakakabit na siya. Ayan, pinako na yung motor nila. Ayan, may play siya. Ayan. Ayan. Importante talaga yan. So, kakabit na natin ito. May pakita natin yung mga. This time magpapalit na rin ako ng bagong capacitor.
Good na ba siya? Okay, try natin na may LEC. Sige, saksak natin. Tingnan natin. Ayan. Sobrang lakas, oh. Kasi kaya malakas yan. Kasi nakapix na yan sa number 3. So, doon na lang sa may switch niya, doon sa may nakakabit doon sa wall nung pinanggalingan nito, doon sa school. Yun na lang magkocontrol ng speed niya. Ayan, naikabit ko na uli dito sa school ng aking apo. Ayan, tinitesting ko na siya. Okay guys, I hope sa pangalawang video ko ng repair ng electric pan, sana may natutunan muli kayo. At dahil dito sa pangalawang video ko, nakita nyo kanina yung mga additional tips ko ng pagkabit ng rotor. Ng rotor at yung bagong stator, no? Yung pag-align niya. Nakita nyo kung ano yung differences ng pag hindi nyo in-align or i-align nyo. So, sana malaki ang maitulong sa inyo ng aking pangalawang video about repairing ng electric pan. Okay, don't forget to subscribe and click the notification bell para sa mga susunod na aking i-upload na video, ma-notify kayo. Maraming salamat mga ka-viewers. Thank you.